Magan- Magandang gabi po sa ating lahat. Sa ating pambungad na panalangin, pinapaalala sa atin ang dahilan ng ating pagtitipon at pag-aalay ng misa sa gabing ito. Ito'y araw ng pagsariwa sa pagtatalaga ng ating magandang simbahan, sa pakikipagtulungan ng ating mga parishioners at maging ng mga tao sa labas ng ating barangay na buo ang ating simbahang ito. Ginugunita rin po natin ang ating mga nagdaang kura paroko na patuloy na nangangalaga at nagpapaganda ng tahanang ito ng Diyos. Ang tahanan ng Diyos ay tahanan rin natin. At sa tahanang ito, una, tayo'y patuloy niyang tinitipon. Ikalawa, tayo'y patuloy niyang kinakanlungan. At ikatlo, patuloy niya tayong tinuturuan. Lugar kung saan tayo ay natitipon. Ang bawat isang parishioner ng Mary Mirror of Justice, araw-araw, lalo na tuwing linggo, ay nagkakatipon sa simbahang ito. Bilang mga anak ng Diyos, bilang magkakapatid, sama-sama tayong nagpapasalamat at nag-aalay, lalong-lalo na ng banal na misa. Tinitipon niya tayo sa kabila ng ating pagkakaiba-iba, sa iba't ibang estado ng buhay, sa iba't ibang kalagayan sa buhay at antas nito. Pero sa loob ng tahanang ito, tayo ay nagkakapantay-pantay sapagkat pare-pareho tayong anak ng Diyos. Yun yung ating pagkakatulad. At yun ang dahilan kung bakit tayo ay nananatiling nagkakaisa. Ikalawa, sa tahanang ito ng Diyos na atin ring tahanan, tayo'y kanyang patuloy na kinakanlungan. The church is our shelter. At alam po natin yung shelter, iniingatan tayo sa matinding init, pero ganun din naman sa pagbuhos ng ulan. Kinakanlungan at iniingatan niya tayo sa anumang maaaring makasakit o magtangka ng hindi maganda sa atin. Kung kaya't sa loob ng kanlungang ito, we all feel safe and loved. At yun yung magandang paalaala. Sana nga po sa loob ng ating simbahan, we would always feel safe and loved. At sana wag mangyari na sa loob ng tahanang ito pa ang pagmumulan ng pagkakasakitan o ng di pagkakaunawaan. Kung ang Diyos siyang nagkakanlong sa atin, sana rin po tayo na kanyang kinakanlungan at prinoprotektahan, gayon rin ang ating gagawin sa bawat isa. Na walang masasaktan, walang makakaramdam na siya'y hindi kasama o hindi kabilang. Ang lahat ay patuloy na tinatanggap at pinakahalagahan. Ikatlo, ang tahanan ng Diyos, ito rin ay isang paaralan kung saan tayo'y patuloy na natututo. At napakaganda pong alalahanin na ang ating pangunahing tagapagturo ay si Jesus mismo. Sa ngayong gabi, sa tulong po ng ating ebanghelyo, dalawang bagay ang nais nating matutunan mula sa aral na hatid ng ating binasang salita ng Diyos. Ito ay bahagi ng Last Supper Discourse sa Ebanghelyo ni San Juan.
At kung ating binigyang pansin, ito ay naganap matapos hugasan ni Jesus ang paa ng kanyang mga alagad. At ang unang kanyang itinuturo, ang kahalagahan ng kababaang loob sa paglilingkod sa bawat isa. Ito ang kanyang ipinakita at ito rin ang kanyang paanyaya sa atin. Kung paanong ako na tinatawag niyong guro at Panginoon ay naghugas ng inyong mga paa, gayon rin naman kayo rin ay maghugasan ng paa ng bawat isa. Ito po ay ating sinariwa nung Holy Thursday. Hindi pa yon masyadong nagtatagal. Siguro sariwa pa sa alaala natin kung paanong si Father Godwin naghugas ng paa ng mga kumatawan sa 12 apostol ng Panginoon. Isang gawain ng alipin. Ang mga alipin ang inatasang maghugas ng mga paa, hindi lang ng mga amo, kundi pati na rin ng mga bisitang dumarating at nais pumasok sa tahanan ng kanilang Panginoon. Pero si Jesus na Panginoon mismo, siya ang gumawa ng gawain ng isang alipin. Ito'y gawain na kadalasan hindi naman napapansin o hindi pinapansin dahil ito'y expected. This is not something na inaantay ng marami. Ito'y bahagi ng kanilang kultura. Pagdating, huhugasan ang paa ng mga alipin ng kanilang Panginoon at ng kanyang mga bisita. Pero ito bagamat lingid, hindi napapansin, hindi pinapalakpakan, marahil hindi rin napapasalamatan, pero ito'y ginawa ng Panginoon. At ano ang aral sa likod nito? Ang kahandaan na maglingkod para sa lahat. Ito ang batayan ng pamumuno na nais ng Panginoon. Naparito ako hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod sa inyong lahat. Ito po ay isang napapanahon na paalaala at aral sa atin at sa marami pang iba. Bagong halal ang ating Santo Papa. Unti-unti natin siyang kinikilala habang patuloy nating pinasasalamatan ng Diyos sa pagkahirang sa Kanya. Pero alam natin na ang Kanyang responsibilidad, ang Kanyang gampanin ay isang mabigat na atas. Hindi lang siya naroroon upang tingalain, kilalanin ng lahat, kundi nasa kanyang balikat ang makakalagang desisyon, ang mga gawain ng patuloy na paglilingkod para sa lahat. Sa araw na ito, unti-unti na nating nakikilala at opisyal na natatanggap ang mga bagong halal nating mga pinuno sa ating bansa. Ito rin po ay isang posisyon ng paglilingkod. Idalangin natin na ang kanilang mga pangako na binitawan nung panahon na sila ay umiikot sa ating mga komunidad at nagpapakilala, nagpapaliwanag ng kanilang mga plataporma, sana po ito nga ay kanilang maisakatuparan at gawin, hindi bilang isang bagay na tatanawing utang na loob o kailangang tumbasan o bayaran sa paglilingkod, kundi ito ay kaloob, ito ay paglilingkod gaya ng ginagawa ng Panginoon, gaya ng isang alipin na tapat na naglilingkod sa lahat. Pero ito rin po ay aral sa atin. Sa loob sana ng tahanan, ang bawat isa patuloy na maglingkod.
Yung ating mga magulang, siguro napapanahon na sila'y ating paglingkuran ngayon. Tayo na mas malakas, siguro mas maganda na rin ang kalagayan sa pamamagitan ng ating mga pagsisikap. Sana tayo ngayon ang naglilingkod at nangangalaga sa kanila. Pero sa mga magulang na medyo malakas pa, bata pa, naroon din yung paalala na patuloy nating alagaan at paglingkuran ang inyo-inyong mga asawa at mga anak na ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos. Aral ni Jesus, maglingkod sa bawat isa. Ang pangalawa at panghuli, sa atin ding ebanghelyo narinig natin ang paalala ni Jesus. Bagamat tinipon ang 12 upang kanyang maging malalapit na mga kaibigan at mga apostoles, alam natin isa sa kanila ang magkakanulo. At ito'y alam na ni Jesus sa mga sandaling iyon. Pero ano pong nais natin bigyan ng pansin? Na bagamat alam niya ang mga magaganap, hindi iyon naging dahilan upang ang taong ito ay tingnan niya ng kakaiba sa rest ng mga apostles. Doon pa man sa huling hapunan, ipinakita na pa rin ang paanyaya ng pakikipag-isa, pati na rin ang pagbabalik loob sa Kanya. Hinugasan ang Kanyang paa kabilang ng 12 o ng 11 kasama niya. At sa hapunan ay nakisawsaw pa sa kanilang pagkain. Andoon yung mga pagkakataon upang siya'y magbalik loob at muling makipag-isa kay Jesus. Ano po yung nais nating matutunan kay Jesus? Yung magkaroon din tayo ng mapang-unawa at mapagpatawad na puso. Dahil minsan, kapag may natuklasan na tayo na hindi magandang pakay, lalo pat kung ito'y kanya nang ginawa sa atin, napakadali na putulin na lang natin ang ating ugnayan sa taong ito. At minsan mas nakalulungkot, hindi lang puputulin, kundi paghihigantihan pa. Kasi meron kang ginawang hindi maganda sa akin, pinagkanulo mo ang pagtitiwala ko sa iyo. Pero si Jesus, tinuturuan tayo ng kahalagahan ng pangunawa at pagpapatawad. At ito hanggang sa huli, hindi niya pinagkait kay Judas Iscariote. Nasa kanya na lamang kung ito'y kanyang tatanggapin at kung kanyang tutugunin ang paanyayang ito. Sa loob ng tahanan ng Diyos, patuloy tayong natututo. Patuloy natin naistularan si Jesus na kinakatagpo natin dito. At ngayong gabi, sa ika-20 taong anibersaryo ng pagkatatag, ng pagka-dedicate ng simbahang ito, 2 bagay sana ang ating mabaon pag-uwi. Ang 2 bagay na ating pinagnilayan, ang paanyaya ng maglingkod na may kababaang loob at ang pagiging mababang loob upang magpatawad at maging daan ng pakikipagkasundo kahit sa mga tao na nakagawa sa atin ng hindi maganda o hindi mabuti. Sapagkat tayong lahat ay magkakapatid at sa tahanang ito, tayong lahat patuloy na binibigkis ng Diyos. Ito ang idalangin natin sa pagpapatuloy ng misa.